Si Atsuki ay isang gwapo ngunit kaawa-awang tambay na naniniwala na tapos na ang kanyang miserable na buhay matapos sabihin ng kanyang mga kaibigang bata na nagdulot ng kanyang pagkabuntis ang kanilang hindi banal na mga gawain. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang kumuha sila ng isekaya sa isang mundo kung saan napipilitang palakpakan ni Atsuki ang 12 kakaibang prinsesa upang iligtas ang lahat mula sa pagkakapawala. Nagsimula ang lahat nang tumakbo si Atsuki pataas sa mga hagdang bato upang makapunta sa bubong ng paaralan, kung saan naghihintay si Meriro upang sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay. Napansin niyang medyo nag-aalangan ito at pinaalala sa kanya na matagal na silang magkaibigan kaya kumuha siya ng ilang sandali upang tipunin ang kanyang mga salita bago sabihin na siya ay buntis. Nagugulat siya kaya ipinapaalala niya sa kanya ang lahat ng mga makasalaanang gawain na kanilang ginawa bago sabihin sa kanya na mag-relax dahil palagi siyang may suot na sausage cover. Tinanong niya kung okay lang siya at sinabi niyang tinanggap na niya ang realidad pero sa oras na subukan niyang ipaliwanag ang pagbubuntis, pareho silang nahigop sa isang portal at nagising sa isang piitan ilang sandali ang nakalipas. Habang pareho silang bumabangon, napansin ni Atsuki kung gaano siya kapayapa at tinanong ito kaya sinabi niya sa kanya na ang kanyang pagbubuntis ay nagpapahirap sa kanya na tumugon sa mga biglaang bagay dahil hindi pa rin niya ito nauunawaan. Naguluhan na naman siya kaya mas inexplain niya na siya ay parang isang 21st century Virgin Mary dahil ang pagbubuntis ay hindi nangyari sa karaniwang paraan. Mukhang napansin niya ang kakaiba sa kanyang katawan mga isang linggo na ang nakalipas at nag-search sa Google bago kunin ang maraming tests at nalaman na magiging single mom siya kahit hindi pa siya nakakatikim ng BBC kahit isang beses. Matapos siyang pangakuhan na tutulungan siyang malaman ang katotohanan, nagsimula siyang sumigaw at naluhad. Habang agad na inaatake si Atsuki, patuloy siyang umiiwas sa atake nito pero napagtanto niyang ilang segundo na lang at mahahati na siya. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang isang simbolo sa kanyang braso at lumikha ng isang espada kaya ginamit niya ito upang patuloy na harangin at sa wakas ay pumutol ng tuwid sa demonyo. Sa sandaling yun, nakita nila ang isang bitak sa pader at nakalabas bago sila napunta sa isang gubat. Pagkatapos ipakita ni Atsuki ang simbolo sa mukha ni Mahiro, biglang may asong pulang sumubok siyang akyatin kaya itinapat niya ito sa isang malapit na puno. Pagkatapos ay ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang mana at tinanggap sila sa mahiwagang lupain ng Gravania bago. Isang lalaki na ang pangalan ay Narcissus ang lumitaw upang ipaliwanag na sila ay nasa ibang dimensyon kung saan may mahika. Pagkatapos ng mabilis na paglilibot sa Gravania, dinala niya sila sa kastilyo para makita si Haring Shangri-La na umangkop din sa kanila at agad na pumunta sa punto tungkol sa panganib na kinahaharap ng kanilang mundo. Nang sabihin niyang kailangan nilang iligtas ang Gravania, naguguluhan si Atsuki at nagtatanong kung bakit hindi nila ito magagawa sa kanilang sarili kaya ipinaliwanag ni Shangri-La kung paano ang mga bisita mula sa kabilang panig, tulad nila, ay naililipat sa Gravania gamit ang mga simbolo na kumakatawan sa kanilang mga kakayahan sa antas ng Diyos. Sa kanyang karagdagang paliwanag, ang ganitong kapangyarihan ay nangangahulugang sila ay tanging responsable para sa kapalaran ng Gravania. Pinaalalahanan siya ni Mahiro na sila ay mga estudyante pa lamang na walang karanasan sa laban. Bigla, nahulog siya kay Atsuki, kaya inutusan ni Shangri-La na tawagin ang doktor at sinabi kay Mana na dalhin si Atsuki sa kanyang kwarto. Sa daan palabas, patuloy na nagtatanong si Atsuki kung saan dinala si Mahiro kaya sinabi ni Mana na magpaka-relax siya dahil pagod lang ito at marahil ay natutulog lang sa opisina ng doktor. Makalipas ang ilang oras, nagising si Atsuki na nakatali sa kama at nakita ang isang gwapong lalaki na si Leon na nakatitig sa kanyang Maximus Prime. Pangako niya na hindi niya ito dadalhin sa pagsubok at ipinakilala ang kanyang sarili bilang doktor. Pinuri niya ang kanyang magandang katawan at sinabing siya ay maaaring talagang ang tagapagligtas na kanilang inaasahan bago ipakita ang 12 insignia na nakakalat sa kanyang katawan, na parang mga konstelasyon. Naguguluhan siya ulit. Kaya sinabi niyang kailangan niyang talunin ang lahat ng mga halimaw sa labirinto ng kaharian para ma-reactivate ang portal na nagdala sa kanya at kay Mahiro mula sa kanilang mundo. Nang ipaalala niya sa kanya na siya ay karaniwang tao lamang, sinabi niyang huwag mag-alala dahil mayroon na siyang 12 dalaga, bawat isa ay may insignia ng konstelasyon, na tutulong sa kanya. Tukulin ang mga dumi sa kapangyarihan ng pag-ibig. Nang panahong yun, pumasok si Mahiro at sinabi niyang siya ay isa sa kanyang mga dalaga bago nagtanong si Leon kung may naramdaman siyang umalis sa kanyang katawan nang una silang mailipat.
Nang ipaliwanag niya kung paano siya nagsuka ng isang halimaw na gutom sa dugo sa piitan, sinabi ni Leon na ito ay katulad ng mga dumi na kanilang kakaharapin at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil lahat ng ibang dalaga ay nagpalayas din ng mga dumi matapos makuha ang kanilang mga insignia. Nang panahong yun, sinabi ni Mana kay Atsuki na kailangan na niyang simulan ng pagsasanay kay Mahiro sa ritual ng pag-ibig dahil tanging ang bata na isisilang mula sa ritual na iyon ang magiging sapat na malakas para itigil ang mga karumihan. Habang unti-unting nagugustuhan ni Atsuki ang ideya na kailangan niyang maabot ang 12 Hades para iligtas ang mundo, tinanong ni Mahiro kung talagang kinakailangan ito kaya't sinabi ni Mana at Leon na huwag siyang mag-alala dahil masakit lang ito sa unang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkatabi sila sa kama at nagsimulang pag-usapan kung gaano kakaiba ang kanilang sitwasyon para maging kaunti itong hindi awkward. Nang makita ang kanyang pagkalito sa lahat ng bagay, sinabi ni Atsuki sa kanya na huwag na lang siyang magpahirap kung masyadong hindi komportable, pero sinabi niyang hindi siya nagmamalasakit na mawala ang kanyang V-card sa kanya at sinabi niyang mas nag-aalala sa katotohanang sila'y minamasdan. Kasalukuyan, ipinaliwanag ni Mana na ang proseso ng paggawa ng Star Offspring ay talagang walang sakit at sinubukan niyang alisin ang damit ni Mahiro para matapos na ito. Pero hinawakan siya ni Atsuki at sinabing kailangan munang isaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya kay Mahiro na kailangan lang nilang ituloy ito dahil ito ang tanging paraan para makabalik sa bahay. Habang sinubukan niyang buksan ang kanyang damit, siya mismo ang kumilos upang tulungan siyang alisin ang mga posas bago sila pumasok sa posisyon para sa unang pagkakataon. Mga ilang segundo lamang ang lumipas, sinabi ni Mana at Leon na huminto sila dahil ang batang bituin ay nagawa na. Tinanong ni Atsuki kung paano ito posible kaya ipinaliwanag ni Leon na ang unang ritual ay isang seremonyang kailangan lang nilang magtagpo ang katawan. Pagkatapos na magpakilala ang kanilang bituing anak na si Virgo at nangakong tutulong kay Atsuki sa kanyang makakaya, nagpasalamat si Atsuki kay Mahiro sa pagtitiwala sa kanya na ituloy ito. Kinabukasan, nagkita sila sa isang parang upang pag-usapan ang ritual. Pero dumating si Mana at patuloy na tinatanong si Atsuki kung ano ang pakiramdam ng gatas ni Mahiro hanggang sa itulak niya ito sa damuhan. Tinanong nila si Virgo at ipinaliwanag niya kung paano siya ipinadala sa isang foster home kaya siya maaaring simulan ang kanyang pagsasanay. Nang marinig yun, naalala ni Atsuki at Mahiro na mayroon silang mundo na kailangan iligtas at nagtatanong kung ano ang susunod para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, ginagabayan sila ni Mana papunta sa bayan. Ngunit biglang nabangga ng isang sisiw na nagngangalang Ruka si Atsuki at sinisi siya sa hindi pagtingin bago niya kinuha ang kanyang tinapay at tumakbo palayo. Pagkatapos, finalmente silang nakarating sa isang klase kung saan naghihintay si Leon para ipakilala si Atsuki sa iba pang mga dalaga. Dagdag pa niya, ipinaliwanag na ang klase ay partikular na itinatag upang tulungan silang lahat na magsanay at tuparin ang kanilang mga tungkulin ng sama-sama, at nagpasya siyang manguna sa pamamagitan ng maayos na pagpapakilala sa sarili bilang kanilang tatay ng bata. Habang ang mga babae ay nagpapakilala sa kanilang sarili, napansin niyang si Ruka ay isa rin sa kanila bago magtanong si Mana kung mayroon siyang sapat na ris para mapahigil silang lahat. Inamin niyang wala siyang sapat na karanasan sa maraming Hades, kaya binigyan siya ni Mana ng espesyal na edisyon ng Riz Guide upang makatulong sa kanya na maging Gen Z na bersyon ni Johnny Sins. Matapos mag-aral ng ilang mga batayang teknika, umalis si Atsuki upang matuto pa tungkol sa Gravanya habang nakipagkita si Mana kay Ruka upang talakayin kung bakit pinatakbo niya si Atsuki kanina. Ilang araw pagkatapos nito, tinanong niya si Atsuki kung nakatulong ba ang Riz Guide sa kanya na makahanap ng mga bagong mga anak na babae, pero hindi pa rin siya nagtangkang gumawa ng anuman mula ng kay Mahiro. Bagamat medyo nadismaya sa kanya, sabi ni Mana na hindi ito magiging problema dahil inalis na ang klase para makasama niya ang mga babae sa ilalim ng puno ng bulaklak ng seresa. Ilang sandali ang lumipas, umupo silang lahat sa magandang lugar sa ilalim ng isa sa mga bulaklak ng seresa at nagpalitan ng merienda habang nagkakakilala ng mas mabuti. Habang kumakain at nagsasalita silang lahat, napansin ni Atsuki na wala si Ruka kaya siya'y umalis at natagpuan siya na namimitas ng mga bulaklak. Nang sabihin niyang ito ay para sa ampunan kung saan siya nagtatrabaho, nagpasya siyang tumulong, pero pagkatapos lamlanding ang isang paru-paro sa kanyang ulo kaya tinatakbo niya ito at nagtatapos na ilang pulgada na lang mula sa isang halik. Nang tanungin siya kung bakit hindi siya umaatres,
Tinangka niyang tawagin siyang creepy dahil sa pag-iisip na gusto niya ng iba at sinabing kaya niyang basahin ang lahat ng kanyang mayamang kaisipan. Sinabi niya sa kanya na itigil ang kalokohan, kaya't nag-alok siyang basahin ang kanyang isip at sinabing hindi niya gagawin ang ritual kasama siya kung may makita siyang nakakairita sa kanyang isipan. Nang lumapit siya para sa pagbabasa, umatras siya at tinanong kung siya ay talagang walang isip bago naisip na hindi siya galing sa Gravania, na nagpapahirap sa kanyang basahin. Ang isip niya, sinasabi pa rin niyang ayaw niyang gawin ang ritual kasama siya, kaya't nangangako siyang hindi ipapasara sa kanya o sa ibang mga babae ang pakiramdam na komportable. Matapos siyang pasalamatan sa lahat ng tulong at umalis, nahabol siya ni Mahiro na may lasing na anyo, kaya tinanong niya kung paano siya nakakuha ng alak at sinabi niyang ang ilan sa mga tsokolate na kinakain nila ay may laman nito. Nagtanong siya kung naaalala niya ang isang pangako na ginawa niya sa kanya noong mga panahong iyon. Nahihirapan siyang maunawaan at sabi niya na hindi niya ito maalala, kaya't sinabihan siya ni Mahiro na huwag mag-alala at pinaalala siya na makipagkaibigan sa ibang mga babae para matapos nila ang misyon ng mas mabilis at makauwi. Nang sumunod na araw, ipinamamalas ni Mana ang kanyang pagka-disappoint kay Atsuki muli bago sila makapunta sa isang armor kung saan bigla niyang pinili na saktan ang kanyang stick hanggang sa malapit na siyang labasan. Ipinaliwanag niya kung gaano kamapanganib ang mga labirinto bago siya dalhin sa foster home upang panoorin habang halos patumbahin ni Alfie si Virgo. Nang makita niya ang mukha ni Atsuki, nagbago ang kanyang buong personalidad, pero habang sinisikap niyang magpakitang tao, siya ay nahuhumaling sa kanyang dairy factory hanggang sasabihin ni Mana na itigil na ito. Matapos yakapin siya ni Virgo ng may kasiyahan at nangangakong patuloy na magiging mas malakas, nagtatanong si Alfie kung kailan siya balak gumawa ng iba pang anak dahil hindi sapat si Virgo para tulungan siyang labanan ang mga dumi sa labirinto. Sa daan pa uwi, patuloy na nagtatanong si Mana kung nakakabonding na ba siya ng kahit isa sa mga babae, pero nakatagpo sila ni Ruka sa labas ng orphanage kung saan siya nagtatrabaho. Sa kwarto ng ritual ng pag-ibig ilang minuto ang nakalipas, ipinaliwanag niya ang sitwasyon at sinabing hindi magiging patas kung si Virgo lang ang papasok sa labirinto kasama niya. Umugang ito sa puso ni Ruka, kaya nagpasya siyang tanggapin na maaaring hindi siya ang karaniwang tao na adik sa pusa. Sumang-ayon din siyang gampanan ng ritual kasama siya, ngunit nagtanong siya kung alam na ba niya ang dapat gawin dahil ito ang kanyang unang beses, kaya nagpasya siyang tulungan siya sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat sa loob ng ilang segundo. Matapos ang mahabang gabi ng pagtuturo sa kanya kung paano ipakalat ito, pumunta siya sa silid ng trono kasama ang mga narcissist para makita si Shangri-La, na nagsabi sa kanya tungkol sa 12 Star Words bago ito ilipat sa kanya. Pareho silang nag-explain na kakailanganin niya ang mga ito para tapusin ang mga dumi sa labirinto bago siya ipadala sa pasukan para sa kanyang unang misyon. Sa tulong ni Leon at Mana, nagdarasal ang mga babae upang buksan ang labyrinth bago siya pumasok kasama sina Virgo, Cancer, at Mana para labanan ang kanilang unang opisyal na Lord ng Dumi. Matapos ipakita ni Mana kina Virgo at Cancer ang dapat gawin, nagpakita ang dumi, kaya pareho silang sumugod upang atakihin ito at naitaboy na parang lamok. Agad na hinugot ni Atsuki ang kanyang espada, ngunit madali itong itinaboy ng dumi bago ginamit ang laser eyes upang sunugin sina Virgo at Cancer. Nang makita ito, sinubukan ni Atsuki na atakihin ito gamit ang kanyang mga kamay, pero kinausap siya ni Mana. Mula sa pag-iwas na mapatay sa unang araw, kaya tumakbo siya kasama sina Virgo at Cancer bago magdesisyon na gumawa ng mas maraming anak kahit anong halaga. Matapos ang pagbabalik ni Virgo at Cancer sa kanilang orihinal na anyo, ipinaliwanag ni Mana na lagi silang automatikong pinuprotektahan ng mga banal na manika, ngunit sinabi kay Atsuki na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan o hindi sila kailanman magiging sapat na malakas para harapin ang Lord ng Karumihan ng unang antas. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Atsuki na subukan muli at unti-unting nagkakaroon ng kumpiyansa si Mana habang naglalakad sila. Ngunit habang nag-iisip siya ng plano para gawing makina ng ritual sa pag-ibig si Atsuki, lahat sila ay gumagapang. Lumabas at humingi ng tulong bago siya mawala ng malay. Mga ilang minuto ang lumipas, dinala ni Mana siya para makita si Narcissus at nagsimula siyang magpanik dahil ang isang karaniwang bayani ay sanay nagtanggal na ng buong antas. Matapos siyang mapakalma, sinabi ni Narcissus kay Atsuki na ang tanging paraan para maging mas malakas siya ay ang magsagawa ng double love ritual. Bago pa man siya nakapang tanong kung ano yun,
Nagsimula ng ipaliwanag ni Mana kung paano niya kailangang ihanda ng mabuti ang kanyang magnum dahil ang pagharap sa dalawang kalaban ng sabay ay hindi magiging kasing dali ng ginawa niya kay Mahiro. Nang sabihin ni Atsuki sa kanya na kaya niyang hawakan ang isang three-way, dagdag pa niyang ipinapaliwanag na kailangan niyang siguruhin pareho silang makarating sa climax zone bago siya magbuhos ng gatas. Habang nagsisimula siyang mag-alinlangan, itinuro ni Narcissus ang katotohanan na ang mga supling na gawa sa double love ritual ay pinapalagay na mas malakas kaysa sa mga karaniwang supling. Tinanong ni Atsuki kung bakit siya hindi sigurado, kaya sinabi niya na wala pang pagkakataon na may hero na mas mahina kaysa sa ganap na conscious na Sinisto. Matapos siyang humingi ng panahon para mag-isip, nakipagkita si Atsuki kay Mahiro para tingnan ang isang hot spring na inirekomenda sa kanya ni Mana. Sinubukan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa tatlong way na ritual pero pinigilan niya ang sarili upang protektahan siya mula sa pagkakaroon ng emosyonal na breakdown. Sa susunod na sandali, nadapa siya at nahulog ang kanyang bag, kaya't pumunta siya upang pulutin ito at na-curiosity tungkol sa manika ni Atsuki na nakakabit dito. Agad itong kinuha at sinabi siyang huwag isipin na ito ay may espesyal na kahulugan bago nila tuluyang matagpuan ang hot spring. Habang nababahala siya sa katotohanang kailangang mag-share sila dito, mabilis siyang nagsimula ng maghubad at pinapaalala sa kanya na nag-share na sila ng mga palaygo noon. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na maraming taon na ang nakalipas, pero nang makita na siya ay buo. Nang damit na hindi nagpapakita ng bawat piraso ng kanyang katawan, nanahimik siya at nanood. Sa kasamaang palad, handa na siya at pumasok sa paliguan na may suot upang maitagong mabuti ang kanyang mga mahahalagang bahagi bago siya maghubad at sumali sa loob. Nang tumingin siya ng mabuti sa kanya, nakita niya ang mga bagong peklat at tinanong kung saan ito galing, kaya ipinaliwanag niya kung gaano kabala ang pagsasanay at sinabing tiyak na magkakaroon siya ng ilang mga peklat bago siya maging sapat na malakas upang labanan ang isang impurity lord. Sa susunod na sandali, itinataas niya ang manika ni Atsuki upang itago ang kanyang nag-aalala na ekspresyon at ipinpromise sa kanya na manatiling buhay upang makabalik silang magkasama sa bahay matapos ang misyon. Matapos gumawa ng pangako, sinabi niya sa kanya na huwag hayaang mag-stress siya sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, pero habang binibilang niya ang lahat ng naranasan nila sa nakaraang ilang araw, umiinit ang kanyang ulo na nagiging sanhi upang mawalan siya ng malay sa tubig. Makalipas ang ilang oras, nagising siya at humingi ng tawad dahil sa pagkasira ng kanilang gabi, bago niya napagtanto na nawawala ang kanyang manika. Agad siyang bumalik sa tubig, pero itinataas siya ni Atsuki mula sa lupa at sinabi na karaniwang nagiging sobrang lamig ang tubig pagkatapos ng dilim. Nang sabihin niya na siya ang naglalagay sa sarili sa panganib na magkasakit sa kabila ng marami na siyang iniisip, parang wala itong masyadong halaga sa kanya, kaya't siya ay naghihintay sa damuhan habang nagmamadali siyang maghanap ng manika. Nang sa wakas ay makita ito, pinaalalahanan niya siya sa kanilang pangako na manatiling magkasama magpakailanman, at siya'y nagulat na naalala niya ito, kaya pareho silang nagpasya na selyuhan ang pangako ng isang halik. Biglang dumating si Mana upang manghimasok at sinabihan silang itabi ang lahat ng malagkit na PDA para sa espesyal na karwahe ng pag-ibig na dinala niya kasama siya. Habang binibilang niya ang lahat ng laruan na idinagdag niya para siguraduhing umabot si Mer-Ero sa puntong walang balikan, naging hindi komportable siya at humiling kay Atsuki na pigilan si Mana, pero siya naman ay nagsimulang makipagtalo tungkol sa kung aling pangmasahe na hugis at tsara ang pinakamainam para sa hindi pa nadidilaan na escargot ni Mer-Ero. Ilang minuto pagkatapos, dinala ni Mana siya para makita si Leon, at bigla siyang nagkaroon ng mga sintomas ng sipon, kaya tinanong ni Leon kung ano ang nangyari, pero si Mana ang kumuha ng pagkakataon na ipaliwanag kung paano siya masyadong mahina para maisegawa ang doble na ritual ng pag-ibig dahil hindi siya makapagpatig ng arousal para kay Mer-Ero. Matapos sabihin na hindi siya nasa wastong kalagayan para sa ritual, pinatulog ni Leon si Mana at sinabi kay Atsuki na kailangan niyang magpraktis ng ritual kasama siya at anumang iba pang babae na gusto niya para makasiguro siyang magiging matatag siya para sa tunay na pagkakataon. Nang mga sandaling yun, nagsimula ng maguguluhan ang kanyang tiyan, kaya nag-alok siya sa kanya ng ilang mansanas at tinanong kung gusto ba niyang ipasikad ito sa pagitan ng kanyang mga unan sa dibdib. Nang tanungin niya kung maaari ba itong i-bake na lang, siya'y nagulat sandali at sinabi na napakatulad siya ng kanyang kapatid na lalaki, na pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Matapos niyang ipahayag ang kanyang pakikiramay, sinabi niya sa kanya na kumuha ng isa pang babae para sa kanilang 300 na pagsusulit sa lalong madaling panahon.
Habang naglalakad sa bayan ilang minuto mamaya, sinubukan niyang alamin kung sino sa mga babae ang dapat niyang contact, bago marinig ang maraming ingay mula sa isang bar. Pagpasok, nakita niya silang lahat na nagiging baliw para sa isa sa kanyang mga dalaga na si Fallon at nanunood. Habang nagpasya siyang pakalmeyan ng mga ligaw na hayop sa isang mabilis ngunit sweet na sayaw. Binati siya nito at humiling ng sandali ng kanyang oras, kaya umupo sila sa counter, at ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga sa kanya na palakpakan siya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang walang pakialam na tugon sa kahilingan ay nagpasiklab ng kanyang pagke-curiosity, kaya ipinaalala niya sa kanya na lahat sila ay kinuha mula sa kanilang regular na buhay upang maghintay hanggang kailanman niya gustong iligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagsira. Nang ma-realize niyang naging insensitive siyang duwag, humingi siya ng tawad sa hindi agad pagkilos at ipinakita ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng lasa ng kanyang laro sa dila. Salamat sa ultimate guide ni Mana sa pagpalakpak sa mga baddies, pumayag si Fallon at sumama kay Leon sa ritual room ilang minuto pagkatapos. Nang noon, nakita ni Atsuki ang kanilang goddess level na plano, at siya'y napasurpresa kaya siya'y natatakot, kaya kumuha si Mana ng sandali para kausapin siya at ibalik ang kanyang tiwala. Matapos ang ilang minuto ng paghawak sa kanilang mga plano, sumama sina Capri at Scorpion bilang kanyang bagong anak, at ang mga narcissists ay nagulat dahil hindi niya inasahan na magiging ganito kaayos ito. Pumunta si Mana upang tingnan ang mga babae at natakot siya nang makita na nagtagumpay si Atsuki. Upang maabot nila ang pinakasukdulang antas sa loob lamang ng ilang minuto. Kinabukasan, matagumpay na naalis ni Atsuki at ng kanyang mandirigma na anak ang bawat dumi sa unang antas at hinahanap ang Panginoon ng dumi para sa huling laban. Pagkatapos nilang talunin ito, iniaalok niya ang unang Star Ward sa isang dambana upang bawasan ang mga dumi sa loob ng Labor Into, ngunit pagbalik nila sa labas, isang malakas na ugong mula sa kailaliman ng Labor Into ang biglang yumanig sa buong lugar. Sa simula ng susunod na araw, nagluto si Mana ng maraming kwento kung saan naglalaro si Atsuki sa iba't ibang bersyon ng kanyang mga cake hanggang sa mapagtanto niyang nais niya ng palakpak at tumakbo siya. Nang pumasok siya sa simbahan, sinalubong siya ng mainit na madre na si Ellie, at nakilala niya ito bilang isa sa mga babaeng kailangan niyang makasama para sa higit pang mga anak na may bituin. Nang sinubukan niyang magpamalas ng kanyang galing, napalibutan siya ng mga batang estudyante, kaya tinanong ni Atsuki kung siya ay isang single mom, ngunit sinabi niyang gusto lang niyang tulungan sila sa kanilang gawain. Pagkatapos, hiniling niya sa mga estudyante na maghintay para maasikaso siya, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala at nangako siyang babalik ulit. Mamaya ng araw na yun, nagsimula ng mawala ng pasensya si Maaro sa linya ng pagkain, at nang sa wakas ay kumuha siya ng mga merienda, nakita niya si Yusufa at hinabol siya para makilala. Nagtatago siya sa likod ng puno at nagtataka kung bakit siya pinili bilang isa sa kanyang mga asawang hanggang sa mapagod siya sa paghahanap at umalis. Nang makakita siya ng isang upuan para kumain ng tanghalian ng tahimik, biglang pumasok si Mana para ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya na maging Ultimate Riz Master, pero habang umuusad ang kanyang mga aral patungo sa isa pang sobrang pagkasira, humingi ng dahilan si Atsuki para makaiwas sa virus na pumapadask sa mabubuting bahagi ng kanyang utak. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan niya ang bahay ni Yusufa at inaalok ang natitirang pakete ng tinapay bago humingi ng paumanhin sa pagkabigla sa kanya. Pinapasok siya ni Yusufa at ipinakita sa kanya kung paano niya ito ginagamit bilang pambura dahil nakatutulong ito sa kanya. Gumanda ang trabaho. Matapos siyang maayos na ipakilala ang sarili, humingi siya ng paumanhin dahil sa takot na naramdaman nang unang makita siya at inihain ang isang tasa ng tsaa. Samantala, mas malalim na sumisid si Mana sa mga maling akala ng kanyang nobelang Mais at nagnanais na sana ay may boyfriend siyang Fox para subukan ito. Noong panahong yun, kakatapos lang ni Atsuki sa kanyang tsaa, ngunit patuloy na humihingi ng paumanhin si Yusufa para sa bawat maliit na bagay na ginagawa niya hanggang tinanong niya tungkol sa kanyang mga pinta. Ipinaliwanag niya na ito pala ang kanyang trabaho sa pagpipinta at sinabi niyang hindi niya talaga gusto na palaging nandyan sa akademya kasama ang iba, kung kaya't madalas siyang nananatili. Mababa ang kanyang profile sa studio. Agad siyang napapatanong kung siya ba ay laging umuuwi ng mag-isa, pero itinuro niya ang kabaong at sinabi na kadalasang natutulog siya doon. Siyempre, naguluhan siya, kaya ipinaliwanag niya na ito ang pinakamainam na paraan para maranasan ang klase ng mga panaginip na binabayaran siyang iguhit.
Matapos sabihin sa kanya na parang naglalakbay siya sa iba't ibang lugar sa kanyang mga panaginip at hindi siya talaga nakakaramdam ng pangangailangan na lumabas, inamin niyang talagang masama ang mga bagay-bagay nitong mga nakaraang araw dahil hindi siya nakakakuha ng mga karaniwang panaginip sa loob ng ilang panahon. Sinasabi niya sa kanya na maglakad-lakad sa labas para ma-refresh ang isip, pero tumatanggi siya kaya nangako siyang dadalhan siya ng mas marami pang food packs at nagmungkahi na magkaroon sila ng susunod na tanghalian sa parke para hindi na siya makisalamuha sa lahat sa akademya. Sa parke kinabukasan, nahabol siya ni Mana para tanungin kung bakit hindi pa siya nagpunta para makita si Eli at inaakusahan siya na isang two-timing player, pero itinulak niya ito palayo at sinabing huwag siyang gumawa ng anumang hanggal para hindi maging uncomfortable si Yusuka. Maya-maya, nagpakita siya na may nakatali na kabaong sa likod at nagsimula siyang ma-realize kung bakit wala siya masyadong kaibigan. Nang sa wakas ay nagtanong siya kung bakit umabot siya sa puntong i-redesign ang buong bagay, nagpasalamat siya sa pag-obserba at sinabing ginugol niya ang buong gabi para gawing pambabae ito. Pagkatapos ay ipinakita niya kung gaano siya kasaya na makapag-usap sa kanya ng malaya at sinabing bihira siyang makaramdam ng ganito, habang si Mana, nakasalukuyang nanginginig sa isang mag-asawang ibon, ay nanonood na nalilito habang nagtatanong kung paano niya nakuha ang pinaka-antisocial na masamang tao sa kanyang harem. Matapos ipakita kay Etsuki ang mga kagamitan sa pagpipinta na dala niya, sinabi ni Yusuka sa kanya na hindi pa rin siya nakapangarap ng nakaraang gabi, pero sinabi niya sa kanya na itigil na ang paghihintay para sa isang panaginip bago ipakita sa kanya kung gaano kaganda ang itsura ng langit. Nang makita niya ang nakakaawa na disguise na ibon ni Mana, kinuha ni Yusuka ang kabaong para maglakad-lakad kasama siya, pero may isang batang babae ding nakakakita kay Mana, kaya agad na tinakpan ng kanyang ina ang kanyang mga mata at mabilis na inakay siya palayo. Sinasabihan ni Yusuka si Etsuki na huwag nang mag-alala tungkol sa kanya, at sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi sila tungkol sa kanya nag-uusap, pero tumakbo siya pabalik sa bahay at isinara ang sarili sa loob ng kabaong para umiyak. Matapos sisihin si Mana sa pagkasira ng mga bagay-bagay muli, nagtungo si Etsuki sa simbahan para humingi ng tulong kay Diyos para sa patnubay, pero dumating si Ali upang makipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag niya na si Yusuka ay mayroon talagang sakit na nagiging sanhi ng pagkaidlip na nagpapagod sa kanyang buhay tuwing siya ay natutulog at sinabing malamang na magiging dahilan yun ang kanyang pagpanaw sa pagtulog sa lalong madaling panahon dahil ang mga taong may ganitong kondisyon ay hindi nagtatagal. Pagkatapos sabihin sa kanya na yun ang dahilan kung bakit lagi siyang may dalang kabaong, humingi siya sa kanya na makahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang pakiramdam dahil wala pang paraan upang gamutin ang kanyang sakit o pabagalin ang mga epekto nito. Ilang sandali pagkatapos, nakatagpo niya si Mana at humingi ng tawad dahil sa pag-init ng ulo bago makita ang kabaong na siya. Nagtrabaho at nagpasalamat sa kanya sa paggamit ng kanyang isip upang mag-isip kahit isang beses. Pumunta siya sa bahay ni Yusuka at nagbanta na babasagin ang pinto. Kaya't binuksan niya ito at ipinakita sa kanya ang kabaong bago siya kumbinsihin na magpalipas ng araw na nakakaranas ng labas kasama siya. Ilang oras ang lumipas, umupo sila sa tabi ng mga kabaong at nag-usap ng ilang minuto kung gaano kalakas ang pakiramdam ng magpaka-relax bago siya magpasalamat sa kanya sa paglaan ng oras na makasama siya at natulog sa kanya. Kinabukasan, sinabi niya sa kanya na bumalik na ang kanyang mga pangarap at nagpasalamat ulit bago sabihin na handa na siyang maging pinakambagong baby mama niya. Hindi nag-aaksaya ng oras si Etsuki sa pagdadala sa kanya sa silid ng ritual at pinatikim siya ng ipinagbabawal na prutas bago sila lumikha ng isa pang bituin na anak. Nang maglaon, pinuri siya ni Mana sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin at binigyan siya ng pasalubong para kay Eli dahil siya ang nagbigay inspirasyon sa kanya na tulungan si Yusuka. Pagdating sa simbahan, nakita niyang umaalis si Eli mula sa isang misteryosong silid at nahulog siya sa pagkabigla pero nagtago siya ng emosyon para hindi magmukhang kainahinala. Matapos niyang ibigay ang regalo, napagtanto niyang hindi man lang niya nasuri kung maayos ito, pero nahulog si Eli sa regalo at pinasalamatan siya dahil nakuha niya ang eksaktong gusto niya. Bago niya hilahin ang pino, at tratuhin siya na parang aliping pag-ibig. Ilang araw pagkatapos, si Etsuki ay bumagsak ng panibagong Lord ng Karumihan sa tulong ng kanyang mga supling na bituin. Ngunit matapos niyang ialay ang Star Ward sa altar, narinig nila ang parehong umuungol mula sa nakaraan, kaya tinanong niya si Mana kung nahanap na niya ang pinagmulan. Nang sabihin niyang ang pinakamahusay na gawin ay gumawa siya ng mas maraming supling na bituin,
Humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang sapat na oras para makasama ang mga babae, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil naisip na niya ang perpektong solusyon para ayusin ang problemang iyon. Kinabukasan, siya at ang mga babae ay sumakay sa bus upang mag-enjoy sa isang beach, at siya. Salamat sa kanya sa pagiging maalalahanan na isama ang lahat. Pero napagtanto niya na ang mabagal niyang isip ay hindi nakakasabay sa realidad at ipinaliwanag na ito ang perpektong pagkakataon para masira ang mas maraming cake kaysa dati. Nang sinubukan ni Mahiro na sabihin sa kanya kung gaano siya ka-excited, nakita nila ang isang taong twig sa isang kotse sa tabi ng bus at nagtataka kung bakit siya sobrang nagsisikap na maging kaakit-akit. Nang tanungin ni Etsuki kung sino ang wannabe Ken, sinabi ni Mana na si Saiyade ay talagang ang idol ng akademya na patuloy na humahabol sa mga masamang tao na sobrang taas sa kanyang antas sa di malamang dahilan. Habang siya ay nahihirapang makuha ang kanilang atensyon, ipinaliwanag ni Mahiro at Fallon kung paano siya naghabol kay Anne kahit na tinanggihan siya nitong makipag-date. Sinabi ni Leary sa kanila na magbigay ng konting konsiderasyon dahil ipinanganak siya na may pagkaadhik sa mga masasamang tao at wala siyang magagawa sa kakulangan ng paggalang sa sarili na ipinapakita niya tuwing nandyan sila. Habang nag-iisip si Etsuki kung paano niya nalaman na pupunta sila sa dalampasigan, napagtanto ni Mana na ito ay dahil sa bobo niyang post kanina at sinubukan niyang burahin ito para hindi malaman ng iba. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na sila sa dalampasigan at mabilis na nagbihis ang mga babae bago tumakbo. Pupunta para makilahok sa iba't ibang aktibidades. Habang patuloy silang sumusubok ng iba't ibang mga laro, napansin ni Mana na nakatingin si Etsuki sa kanilang mga swimsuit at tiningnan kung siya ay napatayo. Ngunit itinulak niya siya patungo sa ulap at nagtanong kay Leary kung bakit hindi siya nasa tubig katulad ng lahat. Matapos sabihin niya na ang kanyang hula ay nag-predict ng malas sa tubig para sa kanya, tumigil sila at nagkaroon ng isang malaking photoshoot habang nakadress na parang college femboy. Nang sisihin niya ito sa kanyang likas na makasariling ugali, sinabi niya na tigilan siya sa pagdepensa sa kanya, pero ipinaliwanag niya kung paano niya ito nalaman matapos siyang magpakita sa kanyang dambana para sa isang hula. Si Etsuki ay patuloy na nahihirapang maniwala dito at nagiging inis siya. Ngunit pagkatapos ay nagpalit siya ng personalidad sa isang mainitin ang ulo na babae na si Lilith na sinisigawan siya dahil sa pagpapasama ng loob sa kanya. Habang sinasabi niya na laging tama ang mga hula ni Leary, sinabihan siya niyang tumigil sa pagsigaw dahil hindi ito makakapagpaamin sa kanya sa scam na pinapatakbo niya gamit ang kanyang glass ball. Napagtanto niya na kailangan niya ng katibayan at inutusan siyang kumuha ng hula kay Leary bago siya muling bumalik sa kanyang sarili. Pagkatapos magmakaawa sa kanya na subukang maging kaunti na open-minded, hinulaan ni Leary ang kanyang kapalaran, ngunit ang resulta ay nagulat sa kanya kaya mabilis siyang nagsulat at sinabi sa kanya na huwag mag-alala bago. Nag-aangking isang scammer, si Lilith ay bumalik upang itanong ang kanyang mga resulta, pero pagkatapos sabihin niya kay Leary ang kakaibang reaksyon nito, nahanap niya itong nakasiksik sa kanyang swimsuit at tumingin bago sabihin na hindi na magtatagal at sasama na siya sa kanyang mga ninuno sa kabila. Nang makita niyang halos wala siyang reaksyon, sinimulan niya itong batuhin ng mga salita habang si Mana ay nagmamasid sa kanila upang bigyan si Seiya ng impormasyon kapalit ng pakwan. Matapos mapagod si Lilith kay Etsuki at bumalik, sinubukan ni Leary na kumbinsihin siya na talagang nasa panganib ang kanyang buhay, pero tumanggi itong maniwala at humiling ng patunay. Noong mga sandaling iyon, pinaalalahanan siya tungkol sa pagbabasa na ginawa niya para kay Seiya at ipinakita kung paano niya ito ginamit para bigyan ng mga tagubilin si Mana upang mapanatili siyang abala sa isang masahe na nag-aalis ng mga mani na nag-iwan kay Seiya na kumikilos na parang baguhan na unang natikman ang GOK 5,000. Nang makita yon, humingi ng tawad si Etsuki sa hindi pagtitiwala sa kanya ng maaga at nagtanong kung maaari siyang makatulong na manatiling buhay kaya inactivate niya muli ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit ang solusyon na inalok nito ay nag-iwan sa kanya na namumula at walang masabi. Sa susunod na sandali, nag-end up si Etsuki sa silid ng ritual kasama si Lilith, na pagkatapos ay ipinaliwanag na ang tanging paraan upang iligtas siya ay ang magkaroon ng bagong anak. Habang gumag-crawl siya papalapit upang bigyan siya ng tamang tanaw sa kanyang mga suso, lubos niyang nakalimutan kung paano mag-isip ng may katwiran at nagpatuloy na gumawa ng mas mahusay kaysa dati. Sa tahanan ng pagsasanay ng mga ampon kinabukasan, pinipilit ni Alfie ang kanyang mga anak sa isang masakit na pagsasanay upang palakasin sila hanggang sa dumating siya upang tingnan ang kanilang progreso. Habang itinatago niya ang kanyang masamang kalikasan upang mapasaya siya,
dumating si Ali upang magmasid sa kanya at kumapit ng mabuti sa lahat ng kanilang sinasabi. Matapos ihain ni Alfie sa kanya ang isang tasa ng tsaa, nakita niya si Seiya na nagmamasid kay Ali at tinawag ang kanyang espada upang putulin siya, na naging dahilan upang umagos ang fountain ng tubig ni Ali dahil hindi niya inasahan na makita siya. Kapag tinanong niya kung okay siya, nagkunwari siyang nalito siya sa iba at tumakbo sa tindahan ng Smith para kunin ang espesyal na staff na hiningi niyang ipagawa. Matapos niyang ibigay ito, tinanong niya kung bakit kailangan niya ng mga armas samantalang siya ay nagsisilbing tagapag-anak lamang para kay Atsuki, at ipinaliwanag niyang nagiging malapit siya kay Atsuki sa pagkakaroon ng mga ito. Pagdating sa simbahan upang ilagay ito sa kanyang lihim na silid ng armas, dumating si Seiya at nagtatanong kung pwede siyang magtago hanggang sa huminto si Atsuki sa panghuhuli sa kanya. Pumayag siya at napansin niyang stress siya sa isang bagay, kaya inaalok niyang makinig sa kanya at nagpatuloy siyang ipaliwanag kung paano siya palaging nabibigo na mapasaya ang sinuman. Babaeng gustong-gusto niya. Matapos manalangin para makatulong na pumuti ang kanyang pakiramdam, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga lihim na pakik-struggles, pero nagbago ang takbo ng mga bagay nang ipagawa niyang ikutin siya ng kanyang bagong sibat hanggang sa humiling siya ng pahinga. Habang inuutusan siya na seryosohin ito, nadulas siya sa kanyang sariling pawis at bumagsak sa mga dibdib niya nang pumasok si Atsuki kasama si Mana. Agad na sinubukan ni Seiya na ipaliwanag, pero pinigilan siya nito at sinabing wala itong dapat ipag-alala. Matapos siguraduhin ni Mana na hindi pa niya nagagawa ang kinakailangan, nagpasya siyang umamin at dinala si Atsuki sa silid ng mga armas. Siya ay tumanggap na ang kanyang panlasa ay medyo psychotic, ngunit nahuhulog siya sa pagmamahal dito at pinuri siya sa pagkakaroon ng ganitong kamanghamanghang koleksyon. Nang siya ay kumuha ng isa sa mga sibat upang subukan ito, pinilit siya ni Seiya na simulan ang photoshoot at pinaniwalaan si Atsuki na maghubad bago niya ito ipinatry sa bawat sandata. Nang sa wakas ay subukan niyang ibigay ang espesyal na sibat na ginawa niya para kay Seiya, ipinaliwanag ni Atsuki at Mana na hindi niya nakuha ang parehong simbolikong bersyon na ginagamit ng mga magkasintahan. Matapos siyang bumagsak sa kahihiyan habang napagtatanto na hindi pa rin siya sapat ang kaalaman tungkol sa mga armas, sinisikap ni Atsuki na pasayahin siya, pero naniniwala siyang hindi na siya gusto nito. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung gaano siya naakit nang makita ang kanyang koleksyon at tinanong kung gusto ba niyang maging susunod na baby mama niya. Pagdating sa silid ng ritual, sinabi niya na maglaan siya ng oras para maghanda sa isip at umakyat sa kama para maghintay sa kanya. Sa susunod na sandali, nagdesisyon siyang maging malaya at inilabas ang kanyang panggigilid bago ipinasok ang kanyang bota sa kanyang puwitan at isinasagawa ang pinakamasalimuot na eksorsismo na kilala ng tao. Sa simula ng susunod na araw, isang batang babae na nagngangalang Kalit ang tumatakbo sa kanayunan, Bamabati. Mga tao habang siya ay naghahanda para sa panibagong araw sa panaderia ng kanyang lolo. Samantala, patuloy na sinusundan siya ni Atsuki kasama si Mana habang nagtataka kung bakit siya pa ang kailangang gumawa nito. Pinapaalala ni Mana sa kanya na ang kapalaran ng mundo ay mas mahalaga kaysa sa kanyang hanggal na moral na kodigo. Patuloy pang nahihirapan si Atsuki na tanggapin na kailangan niyang gawin ito, kaya sinabi ni Mana na tumigil na sa pagiging duwag at itinulak siya mula sa puno para makilala si Kalit. Sa panaderia ng kanyang lolo, ilang minuto ang nakalipas, ipinakita niya sa kanya kung saan ilalagay ang bulaklak at tinanong kung talagang dapat siyang mag-ukol ng oras sa kanya habang maaari naman siyang mag-ensayo. Kapag sinabi niyang hindi ito magiging problema, sinasabi niya na ang inaasahan siyang gumawa ng anak kapalit ng kanyang tulong ay magiging mabigat dahil sa sobrang abala niya. Agad namang sinagot ni Atsuki na gusto lang niyang tumulong matapos makita kung gaano siya ka-dedicated. Nagtanong pa rin siya kung gusto ba niyang magpalakpak, kaya umamin siya pero sinabi nitong sa hinaharap pa ito mangyayari kapag ang pusa niya ay nag-iunat at lumaki ng sapat para makayanan ang isang magnum. Nang marinig yun, nagsimula siyang makaramdam ng mas mabuti kapag kasama siya, kaya nagpatuloy sila sa pagbibake ng magkasama. Sa isang punto, tinanong niya kung hindi ba siya napapagod sa pagmamasa, pero sinabi niyang ang pagbibake. Palaging pangarap niya at sinasabi niyang gusto niya kung gaano kasaya ang mga tao pagkatapos nilang matikman ang kanyang tinapay. Sinisikap ni Atsuki na purihin siya, ngunit biglang dumating si Mana upang magmungkahi na paikutin siya tulad ng kwarta, at natapos siyang itapon sa bintana upang protektahan ang inosente ni Kalit. Ilang minuto ang lumipas, natapos nila ang bagong batch ng tinapay,
kaya kinuha niya ang isang piraso at sinabing buksan ang bibig. Sa simula ay nahihiya siya at sinabing hindi na siya kailangang pakainin, ngunit sinabi niyang itigil na ang pagiging awkward, kaya tinanggap niya ito at napagtanto na talagang magaling siya sa pagluluto ng tinapay. Sa susunod na sandali, bumabalik si Mana at nagtatanong kung bakit hindi niya siya kinakain, kaya itinatapon siya pabalik sa kalawakan at nagtataka kung paano siya palaging nakakasilip sa kanya. Nagtatanong si Khalid ng tulong sa pag-aayos ng tinapay para sa mga mamimili, pero pagkatapos ng ilang minuto ng tahimik, sinasabi niya sa kanya na huwag mag-alala kasi ang mga karaniwan niyang customer ay abala lang sa trabaho. Nang sabihin niyang nahihirapan ang panaderia mula nung kinuha niya ito, itinanong niya kung alam ba niya kung bakit, kaya sinabi niya kung gaano katalino ang kanyang lolo at sinabing marahil ay dahil wala siyang kakayahan. Habang pinapanood niya ang malungkot na ekspresyon niya at nag-iisip ng paraan para pasayahin siya, bumabalik si Mana at nagmumungkahi na paluin ang kanyang kalungkutan, ngunit siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanya muli. Sa mga sandaling yun, dumating sina Miharu at Ellie para tumulong sa anumang natitirang gawain at nag-ending bumili ng maraming tinapay bago umalis. Ang kanilang unang benta ay nagpasigla kay Atsuki, ngunit mabilis na nawala ang kasiyahan pagkatapos ng ilang minutong paghihintay para sa ibang customer. Sa susunod na sandali, pumasok si Ellie kasama ang kanyang anak at ipinaliwanag kung paano siya nagpasya na itigil ang kanilang pagsasanay para sa araw na yon upang maranasan nila ang normal na buhay kahit minsan. Nang lahat sila ay nagsimula ng humingi ng tinapay, sinabi ni Atsuki na kumain sila hanggat gusto nila, ngunit agad na naghinanakit matapos niyang suriin ang kanyang walang laman na pataka. Mabuti na lang at handa si Ellie, kaya't pinasalamatan niya siya sa lahat ng tulong bago tanungin si Khalid tungkol sa tunay na dahilan kung bakit wala siyang regular na mga customer. Sa sandaling yon, dalawang di man na payaso ang pumasok para bantaan si Khalid at magmungkahi na isara na lang dahil wala silang kita sa pagbebenta ng tinapay. Nang magtanong si Atsuki kung sino sila, sinimulan nilang ipagmalaki ang lunch pack na sikat ang kanilang kumpanya at sinabi kay Khalid na ibenta ang panaderia para makapagbukas ang kanilang kumpanya ng bagong sangay. Ang mga anak ni Atsuki ay nagpalitan sa pagbatikos sa kanila dahil sa pag-iisip na kaya nilang basta na lang pumasok. At nag-uutos habang mukhang mga sinumpang clown na nalulong sa nakakabinging kagamitan. Matapos ang ilang minuto ng verbal na pag-atake, silang dalawa ay tumakbo, kaya't lumabas din sina Atsuki at ang iba pa upang ihatid sila. Tinanong niya si Khalid kung sila ang nagtatakot sa mga customer, pero sinabi niya na ito ay talagang kumpanya ng kanilang lunch pack. Matapos maging instant hit ng kanilang maliit at abot-kayang pack, halos lahat ng iba pang panaderya ay nagsimula ng magsara. Habang nagsisimulang pag-isipan ni Khalid ang pagsasara rin, sinabi ni Mana kay Atsuki na ang kumpanya ay pag-aari ng pamilya ng isa sa kanyang mga asawa na si Femrana. Agad siyang tumakbo papunta sa mansyon ng kanyang pamilya para pag-usapan ang lahat, pero sinasabi niyang wala siyang magagawa dahil napakahalaga ng lunch pack company sa kanyang pamilya. Nang siya ay umalis, sinubukan siyang hilahin pabalik para magpatuloy sa pag-uusap, pero umatras siya at nadulas bago tumama ang kanyang ulo sa mesa at nawala ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa madilim na silid ng imbakan at halos mawala ng kontrol sa kanyang pantog nang may pumasok na lalaking may maskara na nag-alok sa kanya ng tinapay. Matapos itong iwan at isara siya sa loob, inalis ni Atsuki ang maskara at tinanong si Mana kung ang pagdukot sa kanya ay talagang magandang ideya. Pagkatapos niyang mawala ng malay, sinabi ni Mana sa kanya na ang pananakit sa isa sa kanyang mga asawa ay pwedeng humantong sa parusang kamatayan at kumbinsihin siyang dukutin siya para masunod nila siya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya. Pagkatapos niyang sabihing manatili sa plano, nagpapasalamat siya sa kanya sa tulong at humihingi ng tawad sa palaging pagtrato sa kanya na parang nababaliw. Nang umaalis siya upang pasalamatan si Khalid sa pagpapahintulot na ilagay si Femrana sa imbakan, ibinuyangyang ni Mana ang kanyang tunay na balak na tiyaking tanggapin ni Femrana ang kanyang magnum sa anumang halaga. Samantala, natagpuan na ng low-budget na prinsesa ng Disney ang isang vent, kaya binuksan niya ito upang makatakas. Ngunit matapos makakita ng walang katapusang bukirin, siya ay bumagsak at naisip na sila ay nasa gitna ng wala. Ilang oras ang lumipas, pumasok si Atsuki na may dalang bagong batch ng tinapay at nakita niyang hindi niya man lang hinawakan ang una. Kaya sinabi niya sa kanya na tigilan ang pagiging matigas ang ulo at iniwan ang bagong batch.
Nagpasya si Mana na magutuman dahil iniisip niyang baka may gamot ang tinapay. Ngunit pagkatapos ng isang buong araw na hindi kumain, natagpuan siya ni Atsuki na parang papasok na sa liwanag at tinanggal ang maskara upang maintindihan siya. Matapos niyang ipaliwanag na gusto lang niyang gumaling siya, kahit na magpasya siyang kamuhian siya. Ang loob ay walang hanggan, napagtanto niya na hindi siya katulad ng mga naghahanap ng kayamanan na kanyang nakasama sa buong buhay niya. Tinanggap niya ito pero sinabi niyang masyado siyang mahina upang pakainin ang sarili, kaya't nagpasya siyang tulungan siya at naging abala siya sa sarap ng tinapay. Nagsimula din siyang lumikha ng iba pang bagay pero pinigilan ang sarili at sinabi niyang busog na siya. Nang siya'y umiikot upang umalis, hinawakan siya nito pabalik upang batiin siya ng magandang gabi at patuloy na nakatitig habang umalis siya habang si Mana ay nasa sabik na makita na epektibo ang kanyang plano. Matapos ang ilang araw ng pag-aalaga kay Thimmer Una at umabot pa sa pagbibigay sa kanya ng Pal-Aigo, si Atsuki. Sa wakas ay nagkakaroon ng tiwala at tinatanong siya kung nais ba niyang maging bagong baby mama niya. Sinubukan niyang tumanggi pero inamin na gusto rin niya ito. Kaya't pumunta sila sa silid ng ritual kung saan ipinangako niyang gagawin ang pinakamatibay na supling. Samantala, sa panaderia, biglang pumasok ang lolo ni Colette para ibigay sa kanya ang mga espesyal na recipe kasama ang brochure ng pista at pinapaniwalaan siyang sumali sa festival ng paaralan para muling makilala ang panaderia. Sa susunod na araw sa paaralan, nagsimula si Mana sa isa pang kwento na may kultura at sa huli ay nagpasya si Atsuki na isugal ang kaligtasan ng kanyang isipan para tanungin kung tungkol saan ito. Sinabi niya sa kanya na para ito sa festival at napagtanto niyang hindi pa siya nito naririnig, kaya ipinaliwanag niya kung paano ito ang perpektong pagkakataon para maipaliwanag ang lahat ng ibang dahilan niya. Habang siya ay patuloy na sumusulat, lumapit si Atsuki sa gilid at nakita ang isang speedster na tumatakbo sa loob bago siya nataman ni Tarua. Matapos humingi ng tawad dahil sa halos pagdaan sa kanyang ulo, iniabot niya ang isang liham mula kay Colette at umalis. Ilang sandali ang lumipas, naglakad siya sa campus upang panuorin ang ibang mga babae na nag-aayos ng kanilang mga booth bago dumating si Mahiro kasama si Yusawa upang pag-usapan ang pagkuha ng pahintulot para mag-set up ng isang bagay. Magkasama rin. Nang sa wakas ay pumunta siyang makita si Colette, sinabi niya sa kanya na magdadala siya ng tinapay sa pista pero sinabing kailangan niya ng tulong sa pagpili kung aling isa sa 100 recipe ng kanyang lolo ang mas masarap. Sinabi din niya na gusto niyang buhayin ang huling recipe na nawala dahil ito ang pinakasikat na likha ng kanyang lolo. Kaya sumang-ayon siyang manatili hanggat kailangan siya ni Colette. Habang patuloy na nag-aayos ang mga dalaga sa paaralan, natatapos ni Mana ang isang gusali para sa kanyang pinakabagong plano sa pag-ibig. Sa panaderia ilang sandali pagkaraan, nagbago ang mga bagay nang tanungin ni Colette si Atsuki kung aling bahagi niya ang kakainin muna kung siya ay isang loaf ng tinapay. Kahit alam niyang nasa delikadong sitwasyon siya, nagiging kalmado siya at pinipili ang kanyang tainga. Kaya gumagawa siya ng isang buong batch ng ear bread para malaman kung mas nakalapit na sila sa sikat na recipe ng kanyang lolo. Pagkatapos kumagit, nakakaranas siya ng unang sugar rush ngunit sinasabi niyang tiyak na nakagawa na siya ng mas masarap bago, kaya nagkakasundo silang hindi ito kasing sarap ng espesyal na recipe ng kanyang lolo. Habang tinatapos niya ang isang bagong recipe para subukan, sinisikap ni Mana na lagyan ng huling ugnay ang kanyang horror mansion. Pero bigla, tumakbo si Tarua dito ng buong bilis. Iilang sandali lang, nagiging manghuhula siya. Kaya tinanong ni Tarua kung pwede niyang malaman kung bakit mas mabagal ang mga padala niya kaysa sa dati. Nang sabihin ni Mana na marahil ay nagkamali siya sa ilang mga address, sinabi niyang imposibleng mangyari yun at inangkin na ang kanyang sobrang bilis ang dahilan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mana na subukan ng magtrabaho gamit ang mas kaunting sulat kaysa sa dati, pero tumanggi siya at sinabing wala itong saysay dahil hawak na ng kanyang boss ang kalahati ng lahat ng mga padala. Habang patuloy na pinagtatanggol ni Tarua kung gaano siya kakamited bilang isang mailman, nalaman ni Mana na talagang masigasig siya tungkol dito at naging sabik na tulungan siyang maging pinakamahusay. Samantala, ginugol ni Atsuki ang nakaraang ilang minuto na sinusubukan ng iba't ibang recipe, pero hindi pa rin nila matukoy kung paano gumawa ng espesyal na pan. Nang makita ang lungkot niya, pinasigla siya ni Atsuki na ipagpatuloy ang pagsubok, kaya natagpuan niya ulit ang kanyang inspirasyon at bigla niyang naalala ang araw na nakita niyang ginagawa ng kanyang lolo ang espesyal na pan. Naalala niyang narinig niyang nagsabi siya ng tungkol sa pagsasama ng dalawang magkaibang bagay,
Kaya ginugol nila ang buong gabi na sinusubukan ng iba't ibang kombinasyon bago sa wakas ay isaksak ang sausage sa kanyang pinakamasarap na pan at lumikha ng perpektong recipe. Sa wakas ay naperpekto ang recipe, nag-set up sila ng booth sa festival para ibenta ito, pero pagkatapos ay dumating si Mahiro kasama si Yasufa para magbenta ng mga lunch pack sa tabi nila. Nang tanungin ni Atsuki kung bakit, sinabi nila sa kanya na walang ibang lugar at ipinaliwanag kung paano si Femro at ang kanyang adiksayon sa pack ng tinapay na ibinigay niya sa kanya ay nagpapahirap sa kanya na patakbuhin ang tindahan. Sa una, nakakaramdam siya ng sama ng loob na kailangan niyang makipagkompetensya sa kanila, pero pagkatapos ay ipinahayag ni Mahiro kung gaano siya ka-excited na makita kung sino ang mga ngalakal ng mas marami, na nagdulot sa kanya ng hindi gaanong pagkakasala tungkol sa sitwasyon. Habang nagsimula silang magbenta, sinubukan ni Taro na sumali sa pista, pero pinagawa siya ni Mana na hamampes sa isang puno bago ibigay ang isang liham at hilinging ipasa ito. Mas later, ibenta ni Atsuki at Colette ang lahat ng kanyang tinapay at unti-unti na siyang nagkakaroon ng tiwala sa tagumpay ng panaderia. Pero pagkatapos noon, tumanggap sina Mahiro at Yasufa ng bagong padala ng lunch packs dahil sa bilis nilang maubos. Nang makita ni Colette ang lahat ng track, muli siyang nakaramdam ng insecurity, pero agad siyang pinaalalahanan ni Atsuki na ang mga kahangahangang recipe tulad ng sa kanya ay hindi dapat gawin sa mga pabrika. Matapos siyang pasalamatan para sa lahat ng suporta, dinala siya ni Colette sa isang lihim na kwarto sa campus at sinabing handa na siyang kunin ang kanyang sausage. Makalipas ang kaunti, naubos ulit ni Mahiro at Yasufa ang lahat ng packs, kaya ipinakita ni Femru ang sama ng kanyang mga kasama at sinasabihan silang ibigay ang mga takip ng kwento sa halip. Ilang sandali lamang, bumalik si Atsuki at nakita si Narcissus na nakatayo sa pila para makakuha ng maraming takip ng kwento hanggat maaari para sa mga layunin ng pananaliksik. Nang mga sandaling yon, tinawag siya ni Taro at bumangga sa isang puno para maiwasang mabangga siya muli. Pagkatapos ibigay ang kanyang liham, tumakbo siyang muli. Kaya tiningnan niya ang mga tagubili na isinulat ni Mana rito bago makahanap ng isang gusali malapit sa pista. Pagpasok niya, naihagis siya sa isang training montage para maging pinakamahusay na mensahero at makatanggap ng isang liham para kay Taro agad pagkatapos mag-survive dito. Sa daan pa uwi, nakita niya siyang nagkakasaka sa isang putik at tinanong kung nawala na siya ng bait, pero sinabi niyang nawala ang isa sa kanyang mga liham dahil sa bilis ng kanyang takbo. Kaya nag-alok siyang tumulong hanapin ito. Pagkalipas ng ilang minuto ng paghuhukay sa putik kasama siya, sinabi niyang marahil walang halaga ang liham, pero patuloy siyang nalulungkot, kaya nagmungkahi siyang umalis sa putik at humingi ng tawad sa sinumang nagpadala nito. Nang siya ay humarap para umalis, nakita niya ang liham na nakasabit sa isang puno, at siya ay masayang nagpasalamat sa kanya sa pagtulong bago makita ang liham na dala niya. Matapos niyang basahin ito, sinabi niyang mayroong bagay na malamang ay gusto niyang marinig, pero naaalala rin niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang mga padala, kaya't nag-alok siya na tumulong dito. Ilang minuto ang nakalipas, ibinigay niya sa kanya ang huling liham at sinabi niyang hintayin siya hanggang mag-ikot siya. Nakita niya na galing yun sa kanya at binasa ito bago sumulat ng sagot at ibinigay ito. Nang makita niyang gusto rin siya nito at nais siyang gawing opisyal na miyembro ng pamilya, hinalikan siya nito sa pisngi at sinabing handa na siya para sa susunod na hakbang. Sa silid ng ritual ilang sandali ang nakalipas, niyayakap niya ang kanyang ulo para masiguro na hindi siya kinakabahan bago nagtutuloy na gumawa ng isa pang star offspring. Ilang araw ang nakalipas, naglunsad si Nana ng isang dating show at tinipon ang 12 brides para maghamon sa isa't isa kung sino ang mas karapat-dapat sa magnum ni Atsuki. Pagpasok sa loob, tinanong niya sina Mary at So kung bakit hindi sila nakagawa ng offspring kasama si Atsuki bago nangako na titiyakin niyang maranasan nila ang pinakamagandang bersyon ng love ritual. Excited si Mahiro at ang iba na malaman kung ano ang espesyal na ritual, pero tumanggi si Mana na ibigay sa kanila ang lahat ng detalye at sinabi nilang dapat silang magtuon sa pagkuha ng isa pang session kasama si Atsuki. Ibinigay niya kay Mahiro ang isang liham at binasa niya ang kahilingan ni Atsuki na makipag-date kay So. Nang malaman na umalis na si So, umalis si Mana at nakita siyang naglalaro sa kanyang alagang manok. Nang paalalahanan siya na bawal ang mga alaga sa palabas, inatake ng manok, pero nagawa niyang makontrol ito at ipinaliwanag na hindi siya makakaalis kahit saan nang wala ito.
Ilang minuto ang lumipas, nakipagkita siya kay Atsuki para sa kanilang date at pinakita niya ang senyales na dalhin ng limo ang lahat ng kanyang mga alaga bago sabihin na ginawa niya ang kanyang pananaliksik at handang suportahan ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Matapos niyang ipahayag ng tahimik kung gaano siya kaligaya na makita na nagmamalasakit siya sa kanyang hilig, siya rin ay nagsaynala para sa isang espesyal na pagkain na inihanda para sa mga hayop. Sa susunod na sandali, si Mana ay lumitaw sa isang mesa na may mga prutas na nagkalat sa kanyang lugar at sinabing mag-umpisa na sila. Nang umalis sila sa kanya upang bigyang pansin ang mga hayop, ipinaliwanag ni So kung paano ang kanyang mga magulang ang nagturo sa kanya kung paano alagaan ang lahat ng mga hayop, pero naging emosyonal siya habang pinag-uusapan nito. Sinabi ni Atsuki na huwag siyang mag-alala kung masyadong sensitibo ang paksa, pero nagpasya siyang ipagpatuloy at inilalarawan kung paano nila siya pinotektahan gamit ang kanilang mga buhay sa araw na iyon at ang mga dumi. Umalis sa labirinto. Habang hinahatak niya siya palapit para mag-alok ng kaunting ginhawa, ang ibang mga batang babae ay abala sa iba't ibang aktibidad para mapasaya ang sarili. Sa isang pagkakataon, tinanong ni Ruka si Mahiro tungkol sa lahat ng detalye ng gabi na umakyat siya sa bundok ni Atsuki, ngunit nahihiya siya at tila hindi niya ito maaalala ng maayos. Nang mga panahong yon, kakatapos lang ni Atsuki sa date kay Sue, kaya't nagpasalamat siya sa kanya sa paglalaan ng panahon upang makipag-ugnayan. Bigla niyang itinatag ang isang food shack upang ialok ang simbolikong sushi rice na nakatakdang ibigay niya sa sinumang batang babae na nararamdaman niyang may tunay na koneksyon. Si Seiya at Alfie, na nanunood ng palabas, ay parehong sabik, pero nagtanong si Alfie kung bakit mahalaga ang sushi rice. Nang ipaliwanag na ang mga babae lamang na makakatanggap nito ang makakapagpatuloy sa palabas, tinawag ni Seiya si Mana para humingi ng opinyon tungkol sa desisyon ni Atsuki na bigyan si Sue ng maaga. Pagkatapos, tinawag niya ulit ang mga babae para pumili ng 6 sa kanila na sasabak sa isang hamon para sa pribadong date kasama si Atsuki. Matapos ipahayag ni Mary ang kanyang malalim na pagnanais na makita kung ano ang nagpapaspecial kay Atsuki, dinala silang lahat sa isang hagdang-hagdang bahay, at ipinaliwanag ni Mana na tanging ang unang makararating sa itaas ang makakapagpatuloy. Ang petsa, sa susunod na sandali, lahat sila ay nababalutan ng lotion at nagsisimulang mahirapang humawak habang umaakyat sila sa hagdang bahay. Matapos ang isang slip na nagpapabagsak sa kanila na parang stack ng dominoes, si Mary ay nakakapag-akyat sa itaas at agad na pumunta kay Atsuki, na nagmungkahi na maligo para maglinis. Agad niyang ginagamit ang kanyang wrist game sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang salamin at pinapagawa siya na tulungan siyang pumasok sa tubig. Habang sinusubukan niyang tulungan siyang malinis, siya ay humahawak upang matiyak na maramdaman niya ang kanyang mga suso bago mahawakan ang kanyang alaga gamit ang kanyang kamay at napasimulan siya. Pagkatapos siyang pasabugin sa banyo, kumuha sila ng mesa para umarte na parang maayos na magkasintahan, pero nakapagdesisyon na siya at inaalok siya ng sushi rice para siguraduhing mananatili siya sa palabas. Sandali pagkatapos noon, napipilitan siyang pumili sa kanilang dalawa, kaya unang nakipagkita si Sue sa kanya sa ritual bed para ipakita ang kanyang perpektong cake at bagong kitty suit. Agad siyang sinabihan kung gaano siya kaganda, pero bigla siyang nalungkot at sinabing baka maging mahina siya at hindi makapag-isa kung patuloy siyang gawing obsessed. Nang nangangako siyang aalagaan siya palagi, siya ay naging emosyonal at humiling na huwag siyang umalis sa labirinto para makasama sila magpakailanman. Sinasabi niya na ang tanging paraan para talagang magkaroon ng hinaharap ay kung lumikha sila ng makapangyarihang anak na bituin. Nang sila'y magtutuklod para sa kauna-unahang halik, huminto si Mana at sinabing kailangan niyang palakpakan silang dalawa upang makamit ang layunin ng paglikha ng pinakamalakas sa kanyang lahi. Sa kasamaang palad, sinabi ni Sue na hindi siya sapat ang tapang para sa isang tatlong way. Matapos niyang sabihan si Miri na maghintay ng kanyang turno, sinabi niya na talagang handa siya at naglabas ng espesyal na potion mula sa kanyang gintong globo bago niya inalis ang kanyang kasuutan upang sumali sa salo-salo. Pagdating sa loob, pinakawalan niya ang love gas at nagdala ito kay Sue na kalimutan ang kanyang moral na kodigo kaya't naghanda siya para sa isang biyahe patungong Pound Town. Habang nagsisimula ring maapektuhan ng gas si Miri, bomb-crawling siya para simulan ang kanyang pakay, kaya't hinawakan ni Atsuki silang dalawa habang si Mana ay pinapaubaya ang kanyang mabuhanging kwento sa mga alaga ni Sue. Kinabukasan sa foster home, ipinahayag ni Alfie kung gaano siya ka-proud kay Atsuki, pero nalungkot siya dahil finally nagawa na niya ang 12 supling,
na nangangahulugang babalik na siya sa kanyang mundo. Nang mga sandaling yun, narinig nila ang malakas na ungul-ulit at kaagad na tumawag si Mana kay Atsuki para sa isang pulong. Sa kastilyo, nang makarating sila doon, ipinaliwanag ni Narcissus kung paano natuklasan ang kanyang pananaliksik na mayroong ika-13 labirinto na hindi nila alam, na marahil ay naglalaman ng pinagmulan ng lahat ng dumi. Pagkatapos sabihin ni Shangri-La na maghanda siya para sa kanyang pinakamalaking laban, umalis siya kasama si Mana, na pagkatapos ay itinuro ang katotohanang marahil ay may isa pa siyang asawa na kailangang palakpakan. Habang nagsimula siyang magtanong kung sino siya, ipinakita ni Mana ang mga larawan ng mga lalaki at sinabi na marahil ay kailangan niyang maghanda. Ilang minuto ang lumipas, napagod si Atsuki sa pagtatanaw sa lahat ng mga babae sa Gravania at pumasok. Isang teaser iya para tingnan kung talagang kaya niyang magpasok ng Magnum sa kanyang likuran. Habang sinisikap niyang iligpit ang isip na yon, sinabi ni Mana na tigilan na ang pagtutol at tanggapin na ito ang tanging paraan para iligtas ang mundo, kaya itinapon niya siya sa pugon para manahimik siya sandali. Sa mga sandaling yon, nakita niya si Seiya, na biglang kumilos ng mas masigla kaysa sa karaniwan at mabilis na umalis para iwasang makasama siya kahit saglit. Kaunting sandali pagkatapos noon, nakarating sila sa mga daungan at nagsimula siyang maunawaan kung bakit naadik si Didi sa mga malaking lalaki. Muli niyang sinubukang itago ang kanyang pagnanasa sa sausage, pero biglang nagpa siya si Seiya na maglakad sa isang. Tumakbo at huminto mismo sa harap niya upang ipakita ang kanyang perpekto at kumikislap na balat. Pagkatapos siyang umalis, nagpa siya si Setsu na magpatuloy sa paglakad sa bayan at natapos na nanood ng grupo ng 10 sa 10 na mga lalaki na lahat ay nag-aalis ng kanilang mga shirt para magbahay-bahayan. Nang sandaling yun, muling nagpakita si Seiya at nabasa ng kanyang shirt, kaya tinanong ni Mana si Atsuki kung siya rin ay nababasa sa maselang bahagi. Matapos siyang atakihin, nagpa siya siyang patunayan na hindi siya isang nabababoy na tao sa pamamagitan ng pagpunta sa pampublikong banyo ng mga lalaki, pero pagtingin sa maraming sosyalan na sumasayaw sa tubig, nagsimula na ang kanyang isipan. Maglakbay muli at dumating si Mana sa tamang oras para pagtaksilan siya tungkol dito. Halos mapasang ayon siya na lumipat sa kabila, ngunit tinutol niya ito at itinulak siya sa isang balde upang maibalik ang kanyang katinoan. Nang mga sandaling yon, sinimulang gamitin ni Seiya siya upang kuskusin ang kanyang puwit at sinabihan si Atsuki na isaalang-alang ang katotohanan na ang kanilang magkakasalubong na pagkakataon ay maaaring isang senyales ng kapalaran. Inialok din niyang hugasan ang kanyang likod, ngunit tumanggi si Atsuki at mabilis na tumakbo bago makahanap ng isang bangko upang linisin ang kanyang isipan. Matapos siyang maabutan, sinasabi ni Mana na hindi niya kailangang magmukmok habang ang kapalaran ng nasa balanse ang mundo nila. Pero sinabi ni Atsuki na walang paraan na ang ika-13 na dalaga ay lalaki. Nang tanungin ni Mana kung bakit siya nahihirapang tanggapin ang realidad, sinabi niya na mga babae lang ang kanyang minahal at hindi niya maisip na magkukusang gawin yun para sa lalaki. Inilahad ni Mana na ang ika-13 na labyrinth ay aktwal na nakaselyo gamit ang isang ipinagbabawal na pinto, na tanging nagpapakita na kailangan niyang isagawa ang isang ipinagbabawal na ritual ng pag-ibig upang talunin ang karumihan na nakakulong dito. Tumanggi pa rin siyang makipag-ugnayan sa lalaki, kaya iminungkahi niya na lumampas pa sa kasamaan at tinanong kung mayroon siyang mga kapatid na babae o alagang hayop. Gusto niyang pumalakpak na lang. Sa ilang kadahilanan, tuluyan niyang iniwasan ang katotohanan na kailangan talagang ilagay si Mana sa solitary confinement at tinatanong kung pwede na lang siyang magsimulang gumawa ng mga anak kasama ang mga babae. Pero sinabi niya na walang saysay yun dahil kailangan ito mula sa ika-13 dalaga. Habang unti-unti na niyang tinatanggap na ang pagpapapalakpak ang maaaring tanging paraan, nabighani si Mana at dinala siya sa isang kafe para magdesisyon kung aling lalaki ang pwede niyang makasama. Nang tanungin ni Atsuki kung sila ba ay mga birhen pa, sinabi ni Mana na ang pagka-obsess ni Narcissus sa mga libro ay tiyak na nangangahulugang hindi pa siya nakakaranas ng kitty, habang si Sei ay talagang laging naging isang duwag na tumatakbo palayo tuwing may babaeng pumapayag sa kanya. Habang sinusubukan ni Mana na kumbinsihin siya na si Sei ang perpektong pagpipilian, ang makasariling tao ay dumating para sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang pinakabagong photoshoot bago tanungin si Atsuki kung gusto niyang mag-hangout at makipag-usap. Ilang sandali lang, nakarating sila sa isang restaurant at nagsimulang magkwento si Sei tungkol sa kung gaano siya kalungkot para gawin na para bang pareho sila ng pinagdaraanan.
Pinaalala naman ni Atsuki sa kanya na si Mahiro ay talagang isang napakalapit na kaibigan mula pagkabata, pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin at patuloy na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang pagkakapareho. Nang siya ay lumapit para tanungin si Atsuki kung handa na ba siyang matikman ang kanyang unang beefsteak, nagsimula si Atsuki. Maramdaman ang epekto ng kanyang ris at halos humalik sa kanya, pero umatras siya sa huling sandali. Pagkatapos niyang tumakbo, sinabi ni Mana sa kanya na huwag mag-alala dahil maaari siyang subukan muli kay Narcissus. Sa aklatan ilang minuto mamaya, sinabi ni Narcissus sa kanya ang tungkol sa pananaliksik na tumulong sa kanya na matuklasan ang katotohanan tungkol sa ika-13 na labirinto. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ni Atsuki upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at humingi ng tulong sa pagbabasa ng isang sinaunang teksto tungkol sa kalikasan ng tao. Nang makita na ang libro ay tungkol sa iba't ibang teknik ng awitin, tumakbo si Atsuki, at hinabol siya ni Mana upang batikyusan siya sa pagiging sobrang mahina upang harapin ang kanyang responsibilidad. Nang sinabi ni Atsuki na hindi niya kayang baguhin kung sino siya para sa kanila, nagpasya si Mana na sabihin sa kanya na dati siyang dumi. Noon, isang manguugali ang naglinis sa kanya pero namatay bago niya maabot ang kanyang pangarap na gawing magkakasama ang mga dumi sa lahat. Sa kabutihang palad, si Shangri-La, na bisita noon, ay nagpasya na panatilihin siyang buhay sa kondisyon na kailangan niyang tumulong sa pag-unlad ng kanilang mundo. Dahil dito, ganap siyang nagbago mula sa pagiging mapanira na dumi hanggang sa tamang paglilingkod sa bansa. Matapos marinig ito, niyayakap siya ni Atsuki at sinabing handa na siyang tanggapin ang pagbabago. Kaya inaasahan ni Mana na siya ang magiging biktima. Tumakbo siya pabalik sa aklatan at sinabi sa mga Narcissus na handa na siyang gawin ang lahat. Sa susunod na sandali, sumali si Seiya sa kanila sa silid ng ritual at nagtanong kung sino ang mas gusto niyang piliin, ngunit nagpasya siyang mag-all out at iminungkahi ang magkaroon ng three-way. Nang pumayag sila, lahat sila ay nailipat sa isang dalampasigan, at ipinaliwanag ni Mana na hindi nila kailangang talagang mag-clap. Habang nagulat si Atsuki, inihayag ni Seiya at ng mga Narcissus na pareho silang alam na ito at ipinaliwanag na kailangan lang niyang maging open-minded para maabot ang bagong antas na kayang magmahal sa tunay na ika-13 dalaga. Nagagalit si Atsuki nang malaman niyang buong araw siyang niloloko ni Mana, pero pinapayuhan siyang kalmayan ang sarili at pinapasaya siyang mag-enjoy sa beach. Kinabukasan, tinanggal ni Atsuki ang lahat ng pangalan sa kanyang listahan ng mga potensyal na dalaga at nagsimula siyang isipin na maaaring si Mana nga. Lumsnik si Mana sa likod niya para tingnan kung siya na ba ang susunod, pero naaalala niya kung gaano ito kakaiba at hindi nasa ayos kaya nagpasya siyang magpatuloy sa paghahanap. Nang sumunod, pinayagan niyang talunin siya ni Alfie sa isang sparring match sa foster home para makita kung paano tutugan ang kanyang mga mini-warriors. Sa simula, sinusubukan nilang umatras at halos mapatamaan ni Alfie, pero sa kabutihang palad, dalawang tao sa kanila na talagang nakikinig ang nagpapaalala sa iba tungkol sa kanilang porma sayon sa labanan. Pagkatapos purihin ang kanilang pagtutulungan, kinansela ni Atsuki ang pagsasanay para sa araw na yon, pero sinabi ni Alfie na ang pagpapadali sa kanila ay magpapabagal lamang sa kanilang progreso. Sinasabi niya na kailangan nila ng pahinga dahil dadalhin niya sila sa labirinto upang talunin ang ika-12 Lord ng Impurity bukas. Kinabukasan ng gabi, nakatagpo siya sa isang balkonahe matapos patulugin ang maliliit na sundalo at nagnanais sa kanya ng swerte sa misyon. Sa labas ng labirinto kinabukasan, ipinaliwanag niya muli ang kanilang mga porma sayon sa labanan para masiguro na lahat sila ay nakaalala bago sila pinangunahan papasok upang harapin ang Panginoon ng Dumi. Pagkatapos nilang makapwesto, nagbigay si Atsuki ng utos na simulan ang atake, ngunit isa sa kanila ang nadapa habang nagmamadali. Habang sinusubukan ng Panginoon ng Dumi na saktan siya, namatay si Atsuki para iligtas siya, ngunit sinabi niya sa kanya na mag-focus sa laban at huwag mag-alala sa pagtulong sa kanya. Sinabi niya na kailangan nilang lahat na makabalik ng buhay, kaya't nagsimulang umatake ang iba para ma-distract ang hayop hanggang makita ni Atsuki ang isang pagkakataon at tinawag ang lahat ng kanyang lakas upang pabagsakin ito. Matapos niyang ialok ang huling Star Ward, nagulat si Mana dahil hindi nangyari ang inaasahan niyang reaksyon, kaya naghintay sila sa labas hanggang biglang nilamon ng maliwanag na liwanag ang buong labirinto. Pagkatapos itong sumabog sa kalapit na gubat, napagtanto ni Atsuki na malayo pa ang laban nila, kaya pumunta sila para makita si Shangri-La, na nagsabi kay Atsuki na mag-focus sa paghahanap sa kanyang ika-13 na asawa.
Sa panahong yun, katatapos lang makilala ni Alfie si Miri sa pasukan ng foster home para tanungin kung bakit siya biglang nagpakita. Pero nang banggitin ni Miri ang ika-13 na labirinto, sinabi niyang abala siya at umalis. Pabalik sa kanyang kwarto ilang sandali lang, kinuha niya ang isang espesyal na aklat ng mga charms para maghanap ng paraan na mapagtanto ni Etsuki na siya ang huli niyang asawa. Una, sumilong siya para idikit ang isang love ribbon sa likod niya. Pero nakita ito ni Mana at itinapon bago sabihin na marahil ito ay isang sinumpaang bagay. Pabalik sa kanyang kwarto ilang sandali lang, nagpasya siyang gumamit ng pambura para subukan ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging siya lamang ang gumagamit nito. Pero dumating si Taruha para maghatid ng pakete. Matapos niyang gumamit ng lapis para pirmahan, sinabi ni Taruha na kumuha siya ng ballpen at ginamit ang pambura para linisin ito, na nagdulot ng pagsasayang ng kanyang charm. Nagpasya pa rin siyang gumawa ng isa pang amulet at sinubukang lunukin ng papel na may pangalan niya bago niya napagtanto na ang kanyang pagkahumaling ay nagiging madilim. Kinabukasan, lumabas sina Atsuki at Mana para magtanong kung may sino man ang may insignia na may pag-asang makikita nila ang huling dalaga, pero ang bawat babae sa bayan ay nahuhumaling sa perpektong mukha ni Seiya. Habang patuloy silang nagtatanong kung mayroong may insignia, narinig ni Atsuki ang boses ni Alfie pero nabigo siyang makita siya sa karamihan. Nang sa wakas ay napagod sila sa lahat ng ingay at umalis upang tumingin sa ibang lugar, bumalik siya sa kanyang silid upang umiyak. Kasalukuyan, dumating si Mana at pinagsabihan siya na bakit ang tagal niyang magpakilala bilang huling asawa ni Atsuki. Ipinaliwanag niya kung paano siya na-describe ng ilang babae matapos ang riot para sa glizzy ni Seiya at sinubukan siyang hilahin palabas para makitang muli si Atsuki. Nang ipakita niya kay Mana ang videotape na ibinigay ng tatay niya para ipakita kay Atsuki maraming taon na ang nakalipas, umalis si Mana para makipag-usap kay Atsuki upang makakuha siya ng oras para magpakatatag. Pagkatapos ay pinasok niya ang videotape at pinanood siyang magromansa hanggang sa humiling na siyang parasin ang TV. Mana ay sumigaw sa kanya dahil hindi niya naintindihan na si Alfie ang nag-imbento ng kwento upang ipakita sa kanya ang uri ng romansa na gusto niya at sinabing kailangan niyang magpakitang tao para mapasaya siya. Siya ay nahihirapang sumang-ayon at ginugol ang natitirang bahagi ng araw na ginagawa ang isang cliché na date. Pero pagkatapos nilang kumain sa isang mamahaling restaurant, nagpasya siyang sundin ang kanyang intuisyon at pinapadrino si Mana na ibalik sila sa ampunan. Habang nagmamasid si Mana mula sa bintana upang makita ang kanyang pagsasangkot, si Atsuki ay walang anuman na nagsasalita kay Alfie tungkol sa kanyang pagkabata at sa aksidente na nagdulot sa kanya na maging ulila. Nang makita niyang siya ay nadarama, siya ay humingi ng tawad at nagpalit ng paksa sa mga aklat na gusto niyang basahin. Nang subukan niyang itago ang isang partikular na aklat, nagiging mausisa siya at patuloy na nagtatanong na makita ito, kaya't ibinibigay niya ito. Matapos itong basahin, napagtanto niya kung gaano kalaking pagsisikap ang inilagay niya sa pagsasanay sa kanyang mga anak upang matiyak na protektado siya sa labor into at pinasalamatan siya sa palagi niyang pagtulong. Pinasalamatan din niya siya sa palaging paglalagay ng kanyang buhay sa panganib upang mapanatiling ligtas ang kanilang mundo, ngunit nagbigay siya ng isang espesyal na damit na nakuha niya bilang regalo kanina. Habang nagmamasid si Mana ng may selos, pinapagitnaan siya sa paligid ng silid at nahulog pabalik sa ang kama para makakuha ng halik. Nangyayari yun, nagsimula siyang magreklamo ng sakit sa tiyan at nawala ng malay, kaya pumasok si Mana para tingnan siya at sinabing malamang may nalunok siyang bagay. Nang sumunod na panahon, nakatagpo siya kay Atsuki sa silid ng ritual kasama ang damit na binili niya at umaakyat para maging huli sa mga baby mama. Habang ang mga magkasintahan ay nagdadala sa isa't isa sa sukdulan, nagpasya si Mana na tuluyang hadlangan ang mga uri ng tao na katulad mo para hindi makita ang lahat ng magaganda. Sa foster home kinabukasan, ang lahat ng kanyang mga anak ay paikat-ikot sa kanilang pinakabagong miyembro at sinisikap malaman kung bakit siya mukhang iba sa kanila. Habang napansin din ni Atsuki, si Alfie ay nakaramdam ng hilo, kaya dinala nila siya pabalik sa silid para tingnan kung may nilunok siyang iba. Habang pareho nilang napagtanto na ang kanyang magnum ay maaaring nakabasag ng ilan sa kanyang mga organo, ibinalita ni Narcissus kay Shangri-La kaya't nag-utos siya ng isang pagpupulong kay Atsuki para sabihin ang katotohanan. Sa panahong yun, kakalabas lang ni Mana kay Atsuki para maglakad at nagbahagi ng ilang tips para matutunan niyang alagaan ang mga baguhang masamang tao tulad ni Alfie kung sakaling makakuha siya ng isa pang asawa.
Tumingin si Atsuki sa lahat ng dekorasyon at sinabi nitong nagpapaalala sa kanya ang mga ito ng karaniwang mundo. Bago makita ni Mana ang isang bookstore at sinabi sa kanya na maghintay para makakuha ng mga kopya ng kanyang paboritong serye. Sa pagkakataong yun, nakita niya ang isang tindahan para sa mga idol fanatics at nagpa siya na maghanap ng isang bagay na maaaring magustuhan ni Alfie. Matapos humingi ng tulong mula sa may-ari ng tindahan para makahanap ng magandang bagay, nagsimula siyang bumalik sa bookstore. Pero pinigilan siya ni Narcissus para sa pulong kay Shangri-La. Nang mga panahong yon, nakita ni Mana, nakakatapos lang mamili, silang magkasama pero na-distract siya sa niebe. Pagdating sa kastilyo, sinabi ni Shangri-La kay Atsuki na ang 13th Impurity Lord ay hindi matatalo tulad ng iba pang nakuha na niya. Habang unti-unting papasok si Mana at iniisip ang lahat ng bagay na gusto niyang pag-usapan kay Atsuki, sinabi ni Narcissus at Shangri-La na maaari lamang siyang manalo sa pamamagitan ng paggawa ng isang makapangyarihang ritual upang ihiwalay ang karumihan. Nagtanong siya kung kailangan lang ba niyang kumuha ng mas malakas na Star Word para talunin ito, pero sinabi nila na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili bilang pinakamakapangyarihang Star Word upang maihiwalay ito ng tuluyan. Narinig ito ni Mana at nagpasya siyang magtago dahil sa kung gaano kasensitibo ang ganitong pahayag kay Atsuki. Ilang sandali pagkatapos, nakatagpo niya ito sa tulay at sinubukan siyang asarin tulad ng dati, pero nagtanong siya. Makuha ng kaunting oras na mag-isa. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa bayan upang umupo sa isang upuan at tumutok sa saya ng lahat. Habang unti-unti niyang tinatanggap na kailangan niyang magbayad ng pinakamalaking presyo para mapanatiling masaya ang lahat, nahulog si Mana sa luha. Matapos makakita ng isang pamilya na nagdiriwang ng Pasko na magkasama, nagpasya siyang pagtuunan ang paggugol ng natitirang oras kasama ang lahat at bumalik sa palengke upang maghanap ng mga regalo. Ginugol niya ang sumunod na araw sa pagbabahagi ng mga regalo sa lahat ng mga babae at naglaan ng oras upang siguraduhing lahat sila ay masaya. Matapos alagaan ang lahat, dinala niya si Mahiro sa tulay at binigyan siya ng bagong Atsuki doll dahil malamang na nawala na niya ang una. Agad niyang inilabas ang luma at sinabi niyang palaging magiging mahalaga ito sa kanya. Kaya sinubukan niyang kunin ang bago, pero hinawakan niya ito at nagpasalamat sa kanya. Nang maalala ang kanilang mga pangako na manatili sa isa't isa hanggang sa dulo, sinabi niya na palagi siyang magiging kasama niya kahit anong mangyari. Nang magtanong siya kung bakit niya sinasabi yon, sinabi niyang huwag na siyang mag-alala tungkol doon at sinubukan siyang i-distract gamit ang halik, pero dumating si Mana para humingi ng regalo niya. Kinabukasan, bumalik siya sa foster home para makita si Alfie at naghanda ng mangkok ng sopas dahil hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang epekto ng ginawa sa kanya. Pagkatapos siyang pakainin ng ilang kutsara, napansin niyang in-update niya ang kanyang koleksyon ng fan art at ibinigay ang mga regalo na binili niya noong nakaraang araw. Habang patuloy silang nag-uusap, si Mana ay umakyat para makinig sa kanilang pag-uusap at umabot sa bintana nang sabihin ni Alfie kay Atsuki na ang kanyang tatay ay isang bisita din kagaya niya, na maaaring dahilan kung bakit ang kanyang anak ay mukhang ibang-iba sa iba niyang mga anak. Pagkatapos niyang sabihin kung paano napatay ang kanyang nanay ng isang impurity, tinanong niya kung nawala ba ang kanyang mga kakayahan dahil sa kanilang love ritual. Siya ay nangako na ang pagkawala ng kanyang mga kapangyarihan ay walang kinalaman sa kanya at nangako na gagawin ang lahat para masiguro na siya ay makakaligtas sa anumang darating. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang mga mangyayari, nagpasya siyang magdaos ng isang musikal at hindi pinansin ang kanyang mga hiling para sa isang maayos na pag-uusap, kaya siya ay umupo sa mental na pagdurusa ng pakikinig sa kanyang pagkanta bago umalis. Sa pagkakataong yun, nagpasya siyang iligtas silang lahat at pumasok sa silid ng armas upang maghanda habang si Mana ay sumunod ng malapit at nawalan muli ng kontrol sa kanyang emosyon. Kinabukasan, sa wakas ay nagtipon siya ng lakas ng loob na batiin siya, at siya ay humingi ng paumanhin dahil sa hindi nagpapasa ng oras kasama siya bago ipakita ang candy na nakuha niya bilang regalo sa Pasko. Nang tanungin niya kung yun lang talaga ang binili niya, tinanong niya kung talagang babae siya, at tumugon siya na sana ay naboosted siya kung may hawak siyang karne. Noong mga panahong yun, niyayakap siya niya, kaya sinubukan niyang i-tease siya gaya ng dati para patakbuhin siya. Pero sa pagkakataong ito, nagdesisyon siyang makipaglaro at inactivate ang lahat ng mga love buttons niya bago siya ibinaba sa kama para sa wakas ay matupad ang mga nais niya. Sa ilang kadahilanan, ang karaniwang masama na tao ay naging masyadong mahiyain para sa totoong bagay,
kaya siya. Mahinang itinulak ang kanyang buntot at ginugol ang natitirang bahagi ng araw sa mga gawaing posibleng maglagay sa kanya sa psychiatric ward kung nasa totoong mundo sila. Ilang oras ang lumipas, siya ay nakatulog sa tabi niya, kaya siya ay bumangon upang panoorin siya at nagsimulang umiyak habang napagtanto niyang maaari itong maging huli nilang pagkakataon na magkasama. Bigla niyang binigyan siya ng isang huling halik at sumali sa kanya sa snoozeville. Pagliwanag ng sunod na umaga, nagising siya at akala niya ay umalis na siya, kaya tumakbo siya sa pinto upang saktan siya sa hindi paggising sa kanya hanggang sa siya rin ay magising at sinabi niyang selyuhan na ang huling panghihimasok sa Panginoon. Ilang oras ang lumipas, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga anak sa labas ng labirinto upang maghanda para sa labanan na magtatakda ng kapalaran ng kanilang mundo. Samantala, tinawag ni Shangri-La at ng mga narcissist ang kanyang mga asawa upang ipaalam ang kanyang desisyon na maging sakripisyo na magliligtas sa kanilang lahat. Matapos sabihin ni Narcissus na kailangan nilang tumulong sa ritual upang isara si Atsuki kasama ang karumihan, nagalit sina Mahiro at ang iba pa at nagtatanong kung bakit ngayon lang nila ito narinig. Sa mga sandaling yon, sinabi ni Atsuki kay Alfie na hindi na siya mag-aalay ng sarili, at natuwa si Mana na makipaglaban kasama siya hanggang sa huli. Habang papasok sila upang makipaglaban, naaalala niya kung gaano kasaya ang buhay mula nang makarating sila ni Mahiro sa Gravania at sinasabi niyang mas pipiliin pa niyang makipaglaban para sa pagkakataong makasama sila kaysa basta na lang isuko ang kanyang buhay. Tinanong niya si Mana kung bakit siya papasok upang makipaglaban kasama niya, kaya ipinaliwanag niya kung paano ang kanilang munting sesyon ng pag-ibig kamakailan ay nagpaunawa sa kanya na sila ay mga soulmates. Ilang sandali ang lumipas, nakita niya ang karumihan at inilabas ang kanyang espada bago siya tumalon para sa isang malakas na atake. Nang ganap itong magpakita at itinulak siya palayo, nagpasya siyang magpahinga upang tiyakin na ang kanyang tanging pagliban ay talagang magandang ideya. Sa labas, nag-aalala na ang mga maliit na sundalo at iniisip na pumasok, pero pinapaalala sa kanila ni Alfie ang utos ni Atsuki na manatiling nasa likod at nalulunod sa ideya ng pagiging pinakamahalagang asawa. Habang pinaalalahanan siya ng lahat na si Atsuki ay isang walang kwentang tao na hanggang sa pumalakpak kay Mana ng maraming oras. Naibalik ni Alfie ang kanyang ulirat at nangako na ipiprito ang masamang asong sa kanilang pagbabalik. Samantala, patuloy na nagpapaliwanag sina Shangri-La at Narcissus kay Mahiro na ang pagkumpleto sa ritual para tulungan ang sakripisyo ni Atsuki ay ang tanging paraan para makauwi siya. Matapos mapaniwalaan siya ng iba, sumali siya sa kanila upang simulan ang ritual habang si Atsuki ay patuloy na naghahanap ng paraan para talunin ang Panginoon ng karumihan. Nang sandaling yun, may lumabas na magic circle sa ilalim niya at pinanatili siyang nakatayo habang nagpapatuloy ang mga babae sa pagbigkas ng ritual na spell. Bago sabihin ang huling mga salita para gawing handog siya, huminto si Mahiro at sinabi niyang hindi niya maaring hayaan siyang mamatay. Habang biglang nagpapalabas ng sonic blasts ang Panginoon ng karumihan para patayin siya sakaling subukan nilang isagawa muli ang ritual, sinabi ni Mahiro kay Shangri-La na dapat may ibang paraan para iligtas si Gravania nang hindi nanganganib ang buhay ni Atsuki. Biglang naalala ni Miri ang pagbabasa ng isang sinaunang teksto na nagsasabing maaari nilang ganap na ma-neutralize ang lahat ng dumi kung makakaiwas si Atsuki na tunay na makabonding silang lahat. Matapos sabihin ni Mahiro na dapat nilang subukan yun sa halip na isakripisyo siya, sumang-ayon sina Shangri-La at Narcissus ngunit umaasa silang talagang magtatagumpay sila. Nang mga sandaling yun, naramdaman nina Alfie at ng iba pang mga tao ang isang makapangyarihang enerhiya na papalapit sa pinto bago sumabog ang dumi upang sirain ang Gravania. Habang lahat sila ay naghahanda na labanan ito, dumating si Mahiro kasama ang mga babae at nangako silang ibibigay nila ang lahat bago manalangin upang aktibahin ang kanilang mga kapangyarihan. Habang nagsasabay-sabay silang lahat sa kanyang anak upang bumuo ng tatlong sobrang malakas na mexot, bumangon si Atsuki at nag-aalala na masyadong nasaktan si Mana mula sa mga labi. Matapos sabihin sa kanya na tiyakin na lalaban siya hanggang sa huli para sa buhay na kanyang itinayo, aksidente niyang nahugot ang bote ng laced honey packs na nais niyang kunin para sa kanilang unang gabi ng magkasama. Humingi siya ng tawad para sa kalituhan at ibinigay sa kanya ang isang espesyal na bote na nakuha niya mula sa Shangri-La upang masiguro na mayroon siyang lahat ng kailangan niya upang manalo sa laban. Sa oras na napagtanto ng kanyang maliliit na sundalo na hindi epektibo ang kanilang plasma blasts, sinubukan ng karumihan na sugurin ang mga babae, pero dumating si Atsuki sa tamang oras upang iligtas sila.
Agad na nagtatanong si Mahiro kung paano siya nakapagpas siyang mamatay nang hindi siya sinabihan at lahat sila ay sumasang-ayon, kaya siya ay humihingi ng tawad at humihingi ng tulong para manalo. Matapos siyang patawarin, pinagsama-sama nila ang kanilang mga kapangyarihan para labanan ang karumihan. Ngunit pagkatapos magpaulan ng malalakas na sinag ng dilim, humihingi siya kay Mana ng potion na ibinigay niya sa kanya dati, pero sinabi ni Mana na isa lamang ang bote, kaya sinabihan siya ni Alfie na huwag mag-alala. At nag-aangkin na siya ay labis na masaya sa kung paano nag-turn out ang mga bagay. Nang tumanggi siyang tanggapin ito, humihingi siya ng isang huling halik upang patunayan ang kanilang pag-ibig, kaya siya ay lumapit para sa halik at pinapanood habang siya ay nagiging alikabok ng pixie. Sa sandaling siya ay nagiging determinado na wasakin ang Panginoon ng dumi sa anumang halaga. Lumitaw ang insignia ni Alfie sa itaas niya, kaya lahat ng mga babae ay muling nag-activate ng kanilang mga kapangyarihan upang sumama sa kanya. Sa lahat ng kanilang mga kapangyarihan na finally napuno, nagsanib si Etsuki sa kanyang supling upang lumikha ng isang mas malakas na mechsuit bago nag-paralyze ng isang labis na makapangyarihang pagsabog na pinipilit ang dumi na ilantad ang tunay nitong anyo. Sinabi nito kay Etsuki na tanggapin ang kadiliman dahil ito ang kanilang maruming ginawa ng pagdadalamhati sa isa't isa na naging dahilan ng kanyang pag-iral. Tumugon si Etsuki sa pamamagitan ng muling pag-atake, kaya't siya ay sinabugan ng kidlat ng dumi bago siya hawakan ng mga tentacle para mas higit na makasakit. Matapos nitong ialok ang pakikipagtulungan para sirain ang mundo kasama siya, tumanggi si Etsuki at sinabi na marami pang magagandang bagay at tao ang hindi pa niya naranasan. Habang pinag-uusapan din niya ang lahat ng natutunan niya mula kay Alfie at sa iba pa, nagpasya si Resuro na ipalabas din ang kanyang kapangyarihan at nagbago sa isang trident bago siya palayain. Sa pagkakataong yun, nagsimula ang lahat ng kanyang mga anak ng isa pang ritual ng sakripisyo, pero sa pagkakataong ito, iniwan nila si Etsuki at pinasalamatan siya sa pagpapahintulot na maranasan nila ang buhay bago pagsamahin ang kanilang mga kakayahan upang lipulin ang dumi magpakailanman. Kinabukasan, nagdaos ang Shangri-La ng seremonya kasama ang mga babae upang pasalamatan si Etsuki sa kanyang tulong, at pagkatapos ng ilang oras ng pag-iisip, sinabi ni Mahiro na nagpasya na siyang bumalik sa regular na mundo upang makita muli ang kanyang mga magulang. Sabi niya na hindi na kailangang bumalik si Etsuki kasama niya, pero nagpasya siyang umalis din. Kaya pumunta sila sa portal at humingi ng tawad sa mga babae sa pagpili sa buhay ng Gen Z kaysa sa kanilang mahimalang mundo. Nakan lahat sila ay nagpaalam at nagbigay ng mga regalo, sila ay parehong nagpasalamat sa lahat para sa oras na sila ay magkasama at humarap upang umalis. Bigla, nagbago ng isip ang mga babae at tumakbo upang makisama sa kanila, kaya't lahat sila ay tumalon. Pero pagkatapos bumalik sa bubong ng paaralan, nakita ni Etsuki na si Alfie at lahat ng kanyang maliliit na sundalo ay bumalik din. Matapos malaman na ang batang babae sa costume ay si Mena, narinig ni Mahiro kung ano ang ginawa nito sa kanya at halos pigilan siyang mamatay. Tinanggap niya na kailangan nilang lahat ay magsimulang mamuhay ng magkasama at nagmungkahi na gawing bahay niya. Sa mansyon ng harem, matapos nilang ilaan ang susunod na ilang araw sa pag-aayos ng kanilang regular na buhay, naisip ni Etsuki na magandang ideya ang magpakasal sa kanilang lahat. Matutunan kaya ni Etsuki na balansihin ang kanyang mga responsibilidad bilang ama habang nag-a-adjust sa normal na buhay o matutuklasan niya na hindi sapat ang isang sausage para sa 12 na kakaibang bodies? Iyan na ang lahat para sa video na ito. Kung nagustuhan mo ito at gustong makita ang pangalawang bahagi, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel para sa kaparehong content. At tulad ng dati, salamat sa panunood.